afternoon mga sir. So, sasagutin natin yung mga comment nila dito sa... Kasi marami kasi nagko-comment na yung iba parang sobrang galing. So, maya-maya. So, bago natin sagutin yan, so... magre-reading muna tayo. So, ayan. So, magre-reading lang tayo sa baba. So, dito sa Korean Bisil mga sir is day work kami. So, ngayon linggo, ang mga engineer dito ay hindi bumababa. So, Sabado, half day, linggo, all day. So, ngayong linggo ay duty ko. So, ginagawa lang namin dito mag-reading, tapos magsulat na sa logbook. So, yun lang. So, babalikan ko kayo maya-maya pagkatapos natin ng reading, reading at saka sounding. Let's go!
sir, katapos natin mag-reading. So dito sa Korean Missile mga sir, is may CCTV kami dito, makikita nyo CCTV. So sa bridge, yan yung view sa bridge. Sa Popa, dito sa ilalim ng bridge, so yan makikita nyo. Engine room, ayun ako, kita nyo. Yan, engine room, control room pala yun. Kasi yung iba nakapag yata, ano, hindi makita. Parang malakas yata yung ano, pag sa gilid. Yun, kita ba? Steering. Yun lang. So, ayan. May CCTV dito. So, yung purpose naman ng CCTV dito ay para sa mga machinery. So, ayun. Sasagutin natin yung mga comment dito. So bago natin sagutin, sulatan ko muna nito. Sulatan ko muna yung logbook. Ayun, kasi may nagtatanong dito na bawal daw magsulat ng bawal daw magsulat yung oiler sa logbook, dapat engineer lang. So wala tayong magagawa dahil yun naman ang gusto ng mga engineer at saka ni chief engineer, kami magsusulat. Pero actually dito, ang sinusulatan talaga namin dito ay ano lang, ng generator lang. Ito lang, sa generator lang. Tapos yung dito sa main engine, mga engineer. So dito kasi parang nasanay na yung mga engineer na kami ang susulat. Kasi basic na naman kasi magsulat eh. So yung sinasounding namin dyan, ni-reading. So dito na naman nakasulat yan. So maliban lang dito sa jacket, so sila nakakaalam yan. So ito kasi doon man kasi yan sa labas, kaya kami na lang nagsusulat dito. So ayun, maya tapusin ko muna yung sulat ko dito, tapos balikan ko kayo. Okay. So yung mga sir, sasagutin natin yung mga tanong nila, diba? So ang unang-una nag-comment si Emiliano Gabriel 9613. Ito yung sa ano niya, sa YouTube account niya. So kailangan, sabi niya nga, kasi yung vlog ko dito is paano maging oiler o mag-acto oiler bilang oiler, tips at diskarte. So ito yung mga comment niya. So kailangan sa gabi bababa ka para sa ganun pag-aralan mong ang ginagawa ng oiler. Isang taon lang akong nag-wiper, need mong matutunan ng operation ng machinery, lalo na kung mag-prepare ng engine like starting ng generator, boiler, compressor at mga temperature ng fuel oil, pati purifier. Dapat alam mong maraming akong oiler na binigyan ng chance na umaktong engineer like overhauling ng machinery. So yun yung comment ni sir. So sana naintindihan niya. So ilalagay ko lang dyan sa ano, makikita nyo naman yung comment niya. So sir, bago ko nag-vlog ako ng ganito, ng paano maging oiler o acto ng oiler. So oiler na pa ako niyan oiler na, so ako nagbibigay lang ako ng tips. So yung mga sinasabi mo mag-prepare ng mini engine, so alam ko na po yun. Alam ko rin patakbo ng generator, compressor, temperature, boiler, lahat. Alam ko yun sir, kasi galing ako sa Japanese PC. Pero ngayon nandito ako sa Korean Missile. So dito, hindi talaga kami nakakagalaw dito ng mga machinery. So as in, trabaho lang namin dito, assist ng overhauling, repair ng mga tools ng mga engineer, tapos mag-backlog, yun lang. So salamat pa rin sa tips mo mga sir, kasi yun nga. So, hindi ko alam kung anong posisyon ngayon ni sir, parang tatingin ko chipin din yun to. So shout out na lang kay sir. So next, so sinasagot ko lang, so ito, how to start incinerator, purifier, at tank sounding reference. So yung ang una ni si John, ano ba yun? Ito makikita nyo lang dyan. Yung reading naman boss, paturo. So yung reading mga sir, may number naman yan, may number naman yung sounding. So kung ilang centimeter, di ba? Kunyari, yung units ng tank is magkano ba yung pinakamataas na units dito? Sounding board. Sounding board.
reference natin. Kunyari dito sa overflow. So yung deep sounding nito, yung buong ano niya, yung ullage, hindi ullage, yung tawag nun, kalimutan ko na yung tank capacity niya, yung pinaka ilalim, tama ba? So i-correct niyo ako kung mali. Kasi yung ullage pala, ano lang yan eh. Yung kung ilan na yung nilalaglag mo, yung nakakalimutan ko. So ito yung sa overflow, yung nilalaglag ko dyan is 585 cm. So kung ilan yung mano mo doon, ilan yung kasi ano yun eh, deep sounding. Deep sounding. So 585 cm. So kung ilang makakuha mo doon, ibig sabihin yun yung ano ng take, yun yung laman ng tangke mga sir. So ito naman si Tony Master. So paano mag-operate ng balas na merong treatment. So nagtatanong siya kung ano daw ang purpose ng balas. So pero naka-uniform na to eh. Imposibleng hindi mo alam to. So 1 year ago to eh. 1 year ago. So ang purpose ng balas mga sir is pang-balance ng barko. Kunyari pag walang kargada, kailangan magbalas para mag-stabilize yung barko. Hindi siya sobrang taas. Kumbaga may laman yung mga tangking niya, nagbabalance sa barko. So dapat tinatanong nito sa mga mga chipmate. Kasi sila talaga yung nito, may alam. Pero yung purpose ng balas naman talaga, yun naman talaga nalagay ng tubig sa ballast tank, port and starboard para maging balance. Okay, next. So ito na naman si Asil Judes. Ano ba? Mataka dyan, makikita niyan. So unang comment niya sa akin, Tore mo sir, mag-operate ng ano to eh, right? Oily water separator. So tama, oily water separator. Sa amin kasi oiler nag-operate niyan. So oily water separator, pwede ka nung mag-operate, pero ang nag-operate talaga pag sa Japanese vessel ka is first engineer. OWS eh, oily water separator. Tama. So nag-operate yan talaga is first engineer. Pero yung nakaano talaga niyan is chief engineer. So next niya comment sa amin sir, wiper nagbabalas, oiler B-work. Ano ba talaga? Sa amin sir, wiper nagbabalas, oiler B-work, wiper ang watchkeeper, reading sa kanong report. Wow! So mas magaling nga yung wiper nila doon. So kasi wiper nila doon nagbabalas, tapos B-work ng oiler, tapos sila yung reading lang sa kanong report. So ibig sabihin, ang gawain ng oiler doon parang third engineer na sa Japanese company. Kasi sa Japanese company, ang gumagawa ng non-report is third engineer. So gumagawa siya ng konsumo ng non-to-non. So baka yung ibig sabihin mo sir is nagkukompute na siya ng 4 hours, kinukuha yung flow meter, tapos kinukompute niya lang yung kung ilang ang konsumo ng 4 hours, hindi yung non-to-non. Tapos sa panghuli, so dito siya nag-comment paano mag-operate ng balas na mayroong treatment. Nagtatanong siya, pero yung mga comment niya sobrang galing dito. Tapos yung comment niya naman dito, wala ka bang bubuksan dyan sa monitor sa valve? So sa pinanggalingan ko sir is wala. Sa pinanggalingan ko pala, may binubuksang valve doon sa monitor na ano lang, kung ima-manual mo siya o automatic. Okay, so ang next mo namang upal ka. Naiinis ako sa mga comment mo. Naka-automatic ba yan sir ang valve ng BWMS o BWTS? So sa pinanggalingan ko is manual lang. So lahat ng Japanese company is manual lang talaga kami doon. So mabubukas doon sa kunyari ballast tank number 1, 2, 3, 4 ang mga AB na. Pero pag 5 sa ibang barko talaga, ang 5 na port and starboard, ballast at saka cargo hold ay dito yun sa engine room. So yun, salamat sa mga comment mo. Sobrang galing mong hayop ka. So next, so ito yung pinaka ko talaga 6 months ago. So partner, base on my experience regarding sa engine logbook, only engineer is allowed to write
details according to the machinery parameters and other essential information. Di kung gulpe na English pa ko. On auxiliary machinery running inside the engine room. Rating is not authorized input such information on the logbook. Load ba yun? Logbook sa ibang company kasi ganyan ang ginagawa. Pero maling-mali yan. Ang kahihinatnan yan kung may bulilyaso, sisihan ang mangyari dyan. At ang masakit dyan, ikaw na ang oiler ang babanatan dyan. That's the reality, bro. Okay, bro. So, sasabihin ko sa iyo, bro, galing ako, bro, sa Japanese companies, bro. So, sa Japanese company, bro, is kami ang nasusulat lahat ng parameter sa logbook, bro. So, wag kang masyadong magaling, bro. So, dito sa, bro, sa Korean Diesel, kasi galing ako ng Japanese Diesel, bro. Ngayon dito ako sa Korean Diesel, actually, yung nasusulat, yung bubulol ako. Actually, yung susulat naman talaga dito ng ng sa logbook is sa mga machinery is engineer. So kami kasi dalawa lang kaming oiler dito. Siyempre, parang konti naman kasi trabaho dito, bro. So sinusulatan lang naman namin. Kasi madali naman kasi sulatan yung logbook. Pero yung kasama kong oiler dito, kasi galing doon sa Griego, sa German, bro. So, hindi talaga silang susulat. Yung sabi niya, hindi talaga silang susulat. Kumbaga, nagre-reading na sila doon. Tapos, ilalagay lang nila dito yung nireadingan katulad nito, bro. Oh, yan. So, dito kasi, bro, unang sampa ko dito is yung nireadingan ng taga namin dito ay yung sa generator side lang. Generator side lang na na mga parameters. Kaso, siyempre, minsan kasi parang nakahiya naman sa engineer na hindi man sila bumaba dito kasi mga Korekong dito, bro, mga Koreano, bro, hindi lang bumababa dito, bro, pag sa magaling ko, bro, kaya sinusulatan na namin, bro. So gets mo? So yun yung mga isasagot ko sa mga comment nyo, bro. So last mga series, alam nyo hindi ako nakapag-upload ng video, hindi ako nakapag-vlog dito kasi masyadong stricto dito sa mga kahit cellphone, mga sir, bawal talaga dito cellphone. So nagdadala lang ako cellphone dito yun ngayon kasi linggo. Bawal talaga mag cellphone at saka yung chip in namin dito kasi kumag. So matanda na kasi yung chip in namin dito. Kaya siyempre may parang nakakaya mag-vlog dito at saka galit sila sa mga crew na may cellphone. Maliban lang sa mga engineer kasi ang mga engineer nagdadala ng cellphone dito. So ginagamit nila kasi yung pang picture, di ba? Kunyari may gagawing mga overhaul. So yung ginagamit ng mga engineer, yung cellphone nila, tapos transfer nila sa computer. Okay, bro? So yun mga sir, ang bala ko, kasi matagal pa nang umuwi ko, so 6 na ako dito, 5 months. So dito ako sabi ko nga sa Korean Diesel, parang ayaw ko na dito talaga. So baka babalik ako sa Japanese company. So, subukan natin pag makauwi ako. Yun lang. Pasensya na ako, hindi ako napag-vlog, hindi na ako makapagawa ng tutorial. Kung sa bagay, wala naman ako may tuturo dito sa inyo kasi yung ginagawa namin dito, pintura, map, walis-walis, assist lang kay Nambang sa oiler number 1 namin. So yun nga, dalawa lang kami kasi dito yung oiler at saka day work kami dito, mga sir. So ngayon, reading ko, mag-alas 4 na pala, grabe pala yung dak-dak ko dito sa engine control room. So yun, see you in my next vlog. Let's go!